Kung sawa ka na sa sweldo na parang ex mo, laging bitin, hindi sapat, at bigla na lang nawala, then welcome kapatid, dahil this video might just change your financial life. Today, pag-usapan natin ang mga rental businesses na pwede mong simulan kahit hindi ka milyonaryo. As in, literal na pwede sa extra room mo, sa luma mo na motor, o kahit sa mga libro mong inaamag na lang. Kasi real talk, gusto nating lahat ng extra income, pero di lahat ng tao may oras or energy mag full-time negosyo. So ito ang solusyon. Rental business. Kumikita habang tulog ka, passive income na legit, hindi yung passive na ex mong di na nagre-reply. Kung may extra gamit ka, property or even skills, may chance ka nang kumita monthly kahit di ka pa full-time entrepreneur. So stay with me hanggang dulo dahil I'll give you 10 solid tried and tested rental business ideas na swak sa Pinoy setup. Ready ka na ba? Let's roll! Alright, idea number 1. Boarding house or room rentals. Kung may extra kwarto ka sa bahay mo or may maliit na property sa tabi ng university, congrats! You might be sitting on a monthly cash machine. Let's say 4,000 per month ang renta. May 3 rooms ka. That's 12,000 pesos every month na passive. Hindi mo na kailangan maging landlady na masungit. Just offer fast wifi and a clean CR at babalik-balik sila. Pwede mo rin itong gawing side hustle kung may condo ka na hindi mo ginagamit. Post mo lang sa Facebook Marketplace. Boom! May inquiry agad. Just make sure na legal yan, ha? Lalo na kung subdivision. Baka masampulan ka ng Homeowners Association. And please lang, huwag kang maningil ng 6-month advance. Hindi ka bangko. Tips for success, malapit sa school or BPO, jackpot yan. Clean, safe with basic amenities, clear rules and rental agreement. Kahit maliit lang, basta location is the key. Malay mo, sa boarding house mo pala, manggagaling ang next VP ng BPO company. O di kaya, ang next jowa ng border mo. Ay wait, iba na yan. Okay, idea number 2. Motorcycle or e-bike rentals. Kung may motor ka na palaging nakatambay sa garahe, bakit hindi mo pa pakyawin ang kita kada araw? Sa panahon ngayon, ang dami naghahanap ng motor. Delivery riders, weekend adventurers, tourists na gustong mag-soul searching sa Siargao pero walang dalang ride. So, sino ang sagot nila? Ikaw. Let's do the math, mga boss. 500 pesos per day rental fee times 25 days, that's 12,500 pesos per month. Yung motor mo na idle lang dati, ngayon gumagawa ng kita habang nagkakape ka sa bahay. Pero syempre, protect yourself. Magpasign ng rental agreement, require valid ID, at kung kaya, kunan mo or hingan mo ng deposit. Remember, pag nawala ang motor mo, hindi mo pwedeng sabihin ghosting lang yan. Pro tip, kung medyo techy ka, pwede mong gamitin ang Facebook Marketplace plus rider groups para sa marketing. Literal na libre na ang pag-advertise ngayon. And don't forget, iba yung e-bike pa lang ang kaya. Mas mura puhunan, mas mabilis ang ROI. Parang love life mo, mabilis din bumalik kapag marunong kang mag-alaga. Oo, yung tambakan mo ng sapatos, lumang treadmill at banga ng lola mo, pwede pala yang pagkakitaan. Alam mo ba, ang daming online sellers na walang sariling storage. Hindi ka siya ang stuck sa condo o boarding house nila. Ikaw, may extra room? Bingo! Sample math. 1,500 pesos per month rental fee times 5 clients, that is 7,500 pesos per month. Walang aircon, walang gimmick, just space, cleanliness, and a padlock. Ang mahalaga dito, secure dapat. Hindi basa or insekto infested. May access hours para di ka ginagambala sa 10 oras ng gabi. Tipid tip. Kung wala kang space, subukan mo makipartner sa kapitbahay mo o kaibigan na may extra grahe. Split kayo sa kita, partnership goals. Basta tandaan, yung dating kalat, pwede mo nang maging cash flow. Huwag mo nang hintayin lumipad ang plastic bag mo. Iparenta mo na lang ang buong kwarto. Kung vlogger ka na feeling YouTuber pero di araw-araw may shoot, bakit hindi mo iparent yung gamit mo habang hindi ginagamit?
Let me tell you, ang daming nangangailangan ng gear. Graduation coverage, prenups and weddings, freelance videographers, content creators trying to be the next Mr. Beast on TikTok, camera rental, pwedeng 1,000 pesos per day. Drone, mas mataas, up to 5,000 pesos depending on the model. Add an operator service. Boom, premium bayad yon. Pero syempre, ingat din tayo. Require a deposit, clear agreement, check the gear before and after use, kasi mas masakit mawala ang lens kesa sa jowa mong ghoster. Yikes! That's why we set ground rules. Basta ang point, kung may gamit ka na, make it pay for yourself. Turn your passion into profit, and who knows, baka yung hobby mo maging full-blown side hustle. Next, aminin mo bawat barangay may birthday, binyag at biglaan na Zumba party. So, anong kailangan nila? Tables, chairs, tents, karaoke. At kung ikaw ang meron yan, cha-ching! Kahit walang hotel level setup, basta maayos at presentable ang gamit mo, ikaw ang magiging suki ng barangay. Pwede kang kumita every weekend without lifting a spoon sa handaan. Kahit 50 pesos lang ang renta ng isang table, kung marami kang units at back-to-back ang bookings every Sabado at Linggo, that's easy 4,000 to 8,000 kada weekend. Tip, always make sure your items are clean and presentable. Nobody wants to sit on a sticky chair habang syempre naka-formal wear. Ang ganda sa equipment rental, mura ang startup, one-time purchase, multiple yung kita mo. Pwede pa ipa-deliver at pick up with extra charge, di ba? Service level 100? Next time may handaan sa barangay nyo, make sure ikaw na ang pinupuntahan, not just as a guest, pero as the supplier. Biglang may kita ka habang kumakain ng lumpiang Shanghai. Kilala mo ba si Kuya DIY? Yung kapitbahay na parang laging may inaayos kahit walang nasira. Ito yung market mo. Ang daming Pinoy ngayon ang gustong magtipid sa pagpapagawa, so they do it themselves. Pero, hindi sila bibili ng 5K na welding machine para lang sa 2 oras na trabaho. Anong solusyon? Rentahan sa'yo. Example, may ladder ka, drill, at konting construction gear? Pwede ka nang mag-hardware for hire. 1,000 per day, not bad para sa gamit na nakatambay lang dati sa likod ng bahay. Pero syempre, alagaan ng gamit. Require ID, require deposit. Walang sorry bro, nadulas ako. Nabasag yung grinder eh. Pro tip, market to small contractors, neighborhood carpenters, or kahit mga DIY dads na may midlife crisis na gusto mag-renovate ng buong bahay. Post mo lang sa Facebook groups like Home Buddies, Barangay Buy and Sell, DIY Philippines. Believe me, kapag ikaw lang ang may welding machine sa area nyo, ikaw ang hari ng metalworks. Tools don't just fix houses. They build cash flow. So start renting yours out today and let the screws and savings tighten in. Next, gown, costume, rentals. Kasi let's be honest, may mga damit talaga na pang isang beses lang pero sobrang mahal, di ba? Lahat tayo once in a while kailangan magpaka-extra. Sa prom, sa kasal, sa graduation, sa school play ni Bunso bilang si Jose Rizal o Tiyanak. Example lang, may 4 kang barong, may 3 gown from tita mo. Pwede ka na mag-start. Imagine, 400 pesos per barong times 10 clients. That's 4,000 pesos in 1 week. Wala ka pang ginagastos kundi konting laba. Ate, may available ba kayong maroon off-shoulder para sa prenup shoot namin sa Tanay? Ikaw naman, yes madam. With tool and sparkle pa. At hindi lang to pang babae ha. Barong rentals for gentlemen's. Instant kita tuwing graduation season. Bonus pa yung mga Halloween at cosplay events. Yung mga gustong magdarna pero walang budget. Tips. Always dry clean. Label sizes. Required deposit and photo ID. Next, optional delivery, pick-up fee. That's extra kita. So kung may closet ka na mas marami pang glam kaysa gamit, iparenta mo na. Dahil habang sila ang bida sa event, ikaw ang bida sa income. Textbook and review materials for rentals. So dito, mga ka-film mentors, ito ang literal na mabigat. Hindi lang dahil sa knowledge, kundi sa income. Yung mga review materials na yan for LET, BAR, CPA Board, NCLEX, IELTS, grabe ang demand at grabe rin ang presyo. Pero here's the trick. Gamitin mo, ipasa mo, tapos iparent mo.
500 pesos to 1,000 pesos per set per review session? Boom! Kapag may 10 renters ka, that's a passive 5,000 pesos to 10,000 pesos sa isang upuan. And don't forget, karamihan sa kanila, gusto lang naman basahin for 2 to 3 months. So, mabilis ang turnover. Pro tip, kung may notes ka pa na may highlighter, post-it at hugot lines, mas mataas ang value niyan. Yung tipong may annotation na, don't memorize this, malabo lumabas. Gusto mo pa mas legit? Take photos, catalog mo online, post sa Facebook Marketplace, study groups or your own IG business account. Bonus, add a 200 pesos refundable deposit at make sure na may renter agreement na no coffee stains allowed. Next, Airbnb and transient room. Kwarto mo ba yan o negosyo na pala? Okay, real talk. May extra room ka ba sa bahay? O kaya naman, uuwi si ate sa Dubai so walang gagamit ng room niya for 6 months. Bakit hindi mo ipa-Airbnb or going transient room rental? Pwedeng 800 to 2,000 pesos per night. Depende sa location, setup, at amenities. Pasok na pasok. To lalo na kung malapit ka sa airport, hospital, school, tourist spots, BPO hubs. Simple lang ang setup. Malinas na bedsheet, good wifi, drinking water, towel, optional pero bonus, tsaka yung ilaw, dapat Instagrammable. Tapos mag-post ka lang sa Airbnb, Booking.com, Facebook Marketplace, or even sa TikTok. Guys, room for rent, pang staycation o pang exam week stress relief. Imagine mo to, kahit 10 nights lang sa 1,000 pesos, that's already 10,000 pesos na dati ay walang pumapasok na income. Pro tip, mag-partner sa neighborhood ate para siya maglinis at magpalit ng bedsheet. Kita mo na, may income ka na, nakakatulong ka pa. Kaya wag mo maliitin ang kwarto mo. Pwedeng kwarto lang sa paningin mo, pero sa iba, comfort zone after a long flight. Next, laptop, tech gear rentals. Hindi mo kailangang ibenta kidi mo pang laptop. Pwede mag-rent. Alam mo, yung friend mong humiram ng laptop para sa online class, pero 6 months na, hindi pa rin sinusoli. Ayun, negosyo idea na yan. Welcome to the world of laptop and tech gear rentals. Perfect for students na may online classes, content creators na may shoot, work from home freelancers, podcasters, or streamers. Kahit 200 to 500 pesos per day, pwede ka na magparent ng laptop, webcam, mic, ring light, projector, even gaming consoles. Kung meron kang extra unit na di ginagamit araw-araw, sayang kung naka-display lang. Gawin mo na siyang cash flow machine. Pro tip, iset mo ang clear rental agreement kasama ang sira is equals to bayad clause. Gumamit ng ID at deposit for safety, pwedeng delivery or meet up sa mall. Imagine this, may lumang laptop ka worth 25,000 pesos. Instead of selling it for 10,000 pesos, i-rent mo for 300 pesos per day for 10 days per month. That's 3,000 pesos per month. In a year, 36,000. Pinoy ka, marunong kang dumiskarte. Kung techie ka na rin lang, paikutin mo yung tech gear mo para kumita. Hindi lang para sa Shopee checkout, para sa passive income din. Ready to start? Join the movement, learn, grow, ipon, philmentors.com para sa mga Pinoy na gustong umangat sa buhay. Kung umabot ka sa part na to, congrats. Ibig sabihin, seryoso ka sa goals mo. Hindi lang puro add to cart, kundi add to assets. Gusto mo pa ng mga ganitong practical pang Pinoy tips sa pera, business, and adulting? Meron kaming free email newsletter sa philmentors.com. No spam, no chismis, just straight up wisdom. Weekly mo matatanggap bagong income ideas, personal finance hacks, exclusive free tools, budget sheets, calculators, cheat sheets, real-life Pinoy success stories na may inspire ka. Isipin mo to, libre na, may natututunan ka pa. Baka ito na yung email na magpapabago ng takbo ng pera mo. So kung ready ka na maging wise, diskarte at may ipon, visit philmentors.com. I-type mo lang yan o click the link sa description. Salamat sa panonood and don't forget to subscribe to this Phil Mentors channel. Remember, hindi mo kailangan maging milyonaryo agad. Kailangan mo lang simulan. We're here to help. Let's grow together. This is your Kamentor sa pera. Kita-kits sa next video.